Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mga pribadong individual na gagamit ng vlogs at sokmet sa pangangampanya, hindi na kailangang iparehistro. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig. 1 milyong pisong pabuya para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. DOJ, iniimbestigahan na ang drug war ni dating Pangulong Duterte. BOC at BIR, pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Team Philippines, humakot ng medalya sa Rocket International Meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Opisyal na pong inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Lunes ang price guide para sa mga Noche Buena products ngayong taon. Para sa presyo ng queso de bola, pumapatak ito mula 200 hanggang 400 piso depende po sa brand. Habang 300 piso hanggang kulang-kulang 1,000 piso naman ang presyo ng 1 kilo ng ham. Makikita po sa opisyal na Facebook page ng Kagawaran ang kabuuang listahan ng mga presyo ng mga produktong kadalasang binibiling sangkap sa pagkain tuwing Pasko. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing simple lamang ang mga gagawing pagtitipon ngayong Kapaskuhan sa mga ahensya ng gobyerno. Alamin ang dahilan sa ulat na ito. Para po sa mga kawani ng gobyerno, asahan po ang simpleng pagdiriwang ng mga Christmas party. Ito ay matapos na hikayatin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gawing marangya ang gagawing pagtitipon sa Kapaskuhan para sa mga government agencies. Ayon sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay bilang pakikiramay sa mga Pilipinong lubhang nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Hinikayat din ng Pangulo ang mga government agencies na magbigay ng donasyon mula sa halagang matitipid sa pagsasagawa ng simpleng mga Christmas gatherings. Pagtitiyak naman ng pamahalaan, sisikapin itong maramdaman pa rin ng mga apektado ng nakaraang mga bagyo ang diwa ng Kapaskuhan. Samantala, ayon sa tala nitong Lunes mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 600,000 individual ang na-displace ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Halos kalahating milyong danyos naman ang napinsala sa mga infrastruktura at 8.6 million pesos na danyos para sa sektor ng agrikultura. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Epektibo po ngayong araw ang dagdag singil sa toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 64 centavos per kilometer ang dagdag singil sa mga Class 1 vehicles. Samantala, 1 peso and 29 centavos per kilometer naman sa mga Class 2 vehicles. At tumaas ng 1 peso and 93 centavos per kilometer sa mga Class 3 vehicles. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang dagdag singil ay para sa pagtitiyak ng kaligtasan at convenience ng mga motorista. Samantala, inalis na ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang mandatory registration ng mga social media account na pinaplanong gamitin ng mga kandidato para sa pangangampanya sa halalan. Ayon sa COMELEC, hindi na kailangan ng mga pribadong individual na iparehistro ang kanilang mga web pages, vlogs at iba pang online platforms upang mangampanya sa midterm elections. Resulta ito ng resolusyong ipinahayag ng Commission on NBank alinsunod sa pangangailangan ng protektahan at pagpapahalaga ng mga karapatan ng pribadong individual, partikular na sa freedom of expression.
Tanging shearline at easterlies na lamang po ang nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Partikular na apektado ng shearline ang extreme northern Luzon, habang sa silangang Visayas at Mindanao naman umiiral ang easterlies. Sumatotalo wala na pong bagyong namataan sa loob at labas ng ating bansa. Susunod sa News Force. Mga apektado ng bagyo, inaksyonan ng Kongreso, katuwang ang ilang mga ahensya. MCC ng DSWD matagumpay ng nakarating sa Cagayan Valley para pagsilbihan ang mga apektado ng bagyo. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig, pabuyang 1 milyong piso para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bagamat nagpahayag na si Vice President Sara Duterte sa kanyang hindi pagdalo para sa darating na pagdinig ukol sa budget ng Office of the Vice President o OVP, umaasa pa rin ng Kongreso na paanyayahan ang naturang imbitasyon. Kaugnay nito, nag-alok din ng 1 milyong pisong pabuya ang Kongreso sa detalye ukol sa pagkatao ni Mary Grace Piatos. Para sa Balita Tunghayan, si Jade Buhoy. Bagamat nagpahayag na ipagpapaliban ni Vice President Sara Duterte ang darating na pagdinig sa confidential funds ng kanyang opisina, umaasa ang Kongreso na dadaluhan niya pa rin ito gaya ng kanyang biglaang pagtungo sa pagdinig na kinabibilangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na po imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job. Bahagi nito, nag-alok din ng pabuya ang ilang mga kongresista ng komite sa pagdinig ukol sa confidential funds ng OBP nang makakapagturo sa detalye ni Mary Grace Piatos. Para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Ayon pa kay Zambales 1st District Representative J. Kong Hun, kinakailangan dumalo ang nasabing personalidad upang masiyasat ang iba pang may kinalaman sa pinaglaanan ng pondo ng OBP. Kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. Sa kabila nito, sinagot din ng mga kongresista ang pahayag ni VP Sara ukol sa 200 empleyadong maaaring mawala ng trabaho sa OBP bunsod ng budget cut. Anila nakasalalay umano kay VP Sara ang kapakanan ng mga empleyado sa ilalim ng kanyang tanggapan. Paglilinaw din nila kung kanyang maipapaliwanag sa Kongreso ang pinaglaanan ng pondo, posible pa itong madagdagan. Nung nakita namin na hindi may paliwanag, wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan
kung hindi niya mai-account, no, yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Bagamat nakapagbitaw na ng desisyon si VP Sara, nananatili pa ring bukas ang Kongreso sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa alegasyon ng pondo sa OBP. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bagong talagang Associate Justice ng Court of Appeals, opisyal nang nanumpa si Fernanda Peralta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang formal na tanggapin ang kanyang katungkulan. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Formal lang nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang bagong talagang presiding justice ng Court of Appeals na si Associate Justice Fernanda Peralta. Ang kaganapan ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang trabaho sa Appellate Court para manilbihan sa kanyang katungkulan. Bukod sa pagiging Senior Associate Justice, si Peralta ay tumayong Acting Presiding Justice simula pa noong nakaraang taon matapos magretiro ni Presiding Justice Remedios Salazar Fernando. Dagdag pang impormasyon, si Justice Peralta ay nag-aral ng abogasya sa San Beda College at Far Eastern University noong taong 1981 hanggang 1984 kung saan pumasa siya sa bar examination ng kaparehong taon. Samantala noong taong 1986, nagtrabaho si Peralta sa Office of the Solicitor General bilang trial lawyer at assistant solicitor noong taong 1997 hanggang 2004. Sunod nito ay naitalaga na siya bilang Associate Justice ng Court of Appeals ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. Nakipag-ugnay naman ng Department of Justice sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang mabigyan ng skills training ang mga parolees, pardonies at probationers. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong November 15 ang memorandum ng kasunduan nito ni Director General Jose Francisco Benitez. Ayon kay Remulla, ang hakbang ng correction system ay kasunod ng bagong Pilipinas movement na layuning tiyakin ang pag-unlad ng landas ng mga kasalukuyang sumasailalim sa pagbabago. Magpapatupad ang TESDA ng Assessment and Certification of Graduates para sa programang teknikal at bukasyonal. Ang programa po ay tatagal ng 3 taon. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano'y mga kaso ng extrajudicial killings o EJK sa kanyang naging drug war. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na iniimbestigahan na nito ang naging drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga umano'y insidente ng extrajudicial killing o EJK. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mayroon ng nakatalagang task force para sa naturang investigasyon. Katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI, layong alamin ng grupo ang mga naging paglabag sa international humanitarian law. Ibinahagi din ng kalihim ang posibilidad na mag-overlap ito sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Ngunit paglilinaw niya, gusto niyang magkahiwalay o magkaiba ang isasampang kaso ng ICC at ng DOJ. Matatandaang humarap sa pagdinig sa Kamara si dating Pangulong Duterte para sa investigasyon ng Quadcom sa kanyang naging drug war. Dito ay inamin ni Duterte na mayroon siyang 6 na taong pinatay noong siya ay mayor pa ng Davao City. Kasama rin dito ang pagpatay sa ilang mga tiwaling mga kapulisan. Sa tala ng gobyerno, tinatayang 6,200 drug suspects ang napatay sa administrasyong Duterte. Ngunit paniwala ng mga human rights group, maaaring pumalo ito ng 30,000 na mga insidente dahil sa mga hindi naiulat na mga pagpatay. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Matapos ang hagupit ng bagyong Pipito na siyang tumama sa bahagi ng Hilagang Luzon ay inaksyonan ng Kongreso katuwang ang iba't ibang ahensya para sa agarang pangangailangan ng mga nasalanta nito. Pahayag ng ilang mambabatas, pinagtuunan ng pamahalaan ang response teams at supply ng mga kagamitang kakailanganin upang maiwasan ang iba pang insidente. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Na sunod-sunod yung naging bagyo na sumalanta dito sa ating bansa, pero hindi naman po nagpapabaya ang ating administrasyon. Talagang ginagawa ng ating presidente sa tulong ng ating House Speaker ang lahat ng kanilang magagawa, para tulungan yung mga nasalanta, lalong-lalo na sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, ngayon sa Catanduanes. 24 na truck na may lamang hygiene kit, damit at iba pang essential item ang itinungo sa Bicol mula sa Batasang Pambansa sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Base sa panayam, ito ay sa ilalim ng pakikipag-ugnayan ng Kongreso sa Department of Social Welfare and Development na matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Pipito, partikular na sa mga lugar ng Bicol at Camarines Norte. Ayon sa tala, halos 750 milyong piso ang halaga ng inahandog na financial assistance para sa 150,000 benepisyaryo ng rehiyon ng Bicol. Pahayag naman ng ilang mga kongresista, bagamat alintana ang bagyo sa kanilang mga lugar, ay narespondihan nito at miabuting tumulong sa karatig na rehiyon at mga kabaro nilang mambabatas upang matulungan ang mga apektado. Yung sa amin naman, medyo malakas yung hangin, signal number 4. Medyo marami lang nag-early evacuation naman kami, tapos naka-preposition naman ng mga relief packs, of course, from our partners sa DSWD, saka yung mga personal din po na binigay natin na tulong. Base naman sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 469.8 million pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang higit sa 800,000 pamilya ang apektado ng mga bagyo kabilang ang Pipito na siyang humagupit sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Mobile Command Center o MCC sa bayan ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang MCC ay nagbibigay ng libreng charging service at Wi-Fi para sa mga residente na naapektuhan ng pagkawala ng kuryente dulot ng bagyo. Sa mga tiga Cagayan Valley, maaaring tumungo lamang po sa barangay Don Mariano Marcos Centro kaharap ng St. Dominic Cathedral para sa libreng serbisyo na handog ng DSWD. Nanawagan ng Department of Energy o DOE sa mga stakeholders ng enerhiya na magpatibay ng isang proactive and resilient power restoration approach matapos ang magkakasunod na bagyong tumama sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa pahayag ng kalihim ng kagawaran, binigyang diin nito ang kahalagahan ng Build Back Better, isang strategiya na nakatuon sa pagsasagawa ng mas maraming linya ng kuryente na matatag sa pananalasa ng bagyo. Aniya, sinisikap ng maibalik ang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, gaya ng bahaging Hilaga at Timog Luzon, Aurora Province, Bicol Region at ibang mga komunidad na nasalatan ng bagyong Pipito. Matapos ang nagdaang mga bagyo ay muli nang nagbalik sa normal na operasyon ang mga shipping at fishing operations. Gayon din ang mga biyahe sa pantalan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Malugod na ibinahagi ng Philippine Coast Guard o PCG na sa pagbabalik regular na operasyon ng mga pantalan matapos ang bagyong Pepito ay wala na itong naitalang stranded na mga pasahero. Kabilang na rin umano rito ang mga vessels, cargo at motor bangkas na nagbalik na rin sa normal na operasyon. Matatandaan na umabot sa mahigit 3,000 pasahero, higit 1,000 cargo, 15 vessels at 17 motor bangka rin ang naitalang stranded noong kasagsagan ng bagyo.
Ngunit pagbabahagi ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago, mas mababa ang bilang ngayon ng mga pasaherong na stranded sa bagyong Pepito kumpara sa mga nakaraang insidente. Anya ito'y dahil sa mabisang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para tulungan ang mga pasahero na ilikas. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOTR ibinahagi ang opisyal na pagbubukas ng Kamuning EDSA Bus Station. BOC at BIR pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Daang-daang unggoy nakatakas at umatake sa Thailand. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa magkahiwalay na operasyon, tinuligsa ng Bureau of Customs o BOC kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR ang paglaganap ng illegal o illicit vapor selling maging ang industriya ng kalakalan nito. Habang patuloy ang BIR na isa-isahin ang pag-uusisa sa mga tindahan ng vape, ang BOC naman ay nakakumpiska ng higit sa 1 bilyon 480 milyong pisong vape products sa bansa. Bukod sa ito'y paglabag ng Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act maging ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang dalawang ahensya kaugnay ang DTI ay patuloy na magpapatupad ng kautosang magpapaigting sa seguridad ng bansa laban sa paglaganap ng iligal na kalakalan nito. Bukas na po para sa mga commuters natin ang istasyon ng EDSA Busway sa Kamuning. Makibalita tayo kay Danizel Lopez. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR kahapon, 18 ng Nobyembre, na bukas na para sa publiko ang Kamuning Station ng EDSA Busway. Anya mula sa northbound platform ng GMA Kamuning Station ay layo nitong padaliin ang paraan ng pagko-commute at maibsan ng traffic sa naturang lugar. Payag naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sisiguruhin ito na nakaalerto ang mga kawani para bantayan ang seguridad ng bawat pasahero sa bagong bukas na istasyon. Tiniyak din ito ang mabisang pagpapatupad ng safety protocols at palagi ang pagsubaybay sa sitwasyon ng bawat istasyon sa EDSA Busway para sa kaligtasan ng publiko. Sa pagbubukas ng istasyon sa Kamuning ay magiging isang sakay na lamang para sa mga commuters ang magiging biyahe nito patungong Monumento o PTEX. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, nakatakas ang humigit kumulang 200 unggoy sa Lopburi, Thailand, kung saan nagdulot ng gulo at ng problema sa ngayon ang mga residente kung paano maibabalik ang mga nakawalang unggoy. Sa kanilang pagtakas, sinalakay ng mga unggoy ang kalapit nitong istasyon ng mga pulis. Ikinababahala ng mga otoridad na masira ang ilang ari-arian at mga dokumento sa ahensya sa pag-atake ng mga unggoy. Pahirapan rin ang mga otoridad na hulihin ito. Kilala po ang relihiyon ng Budismo sa Thailand na may kaugnayan sa kanilang tradisyon kung bakit tinatanggap at pinapahalagan ang mga unggoy sa kabila ng lumalalang aktibidad at paglaki ng populasyon ng mga ito sa naturang bansa. Balitang pampalakasan naman, muli na namang ibinandera ng mga pambansang koponan sa larangan ng racket games ang pangalan ng Pilipinas matapos makapag-uwi ng mga medalya sa nagdaang international meets nitong weekend. Narito ang ulat ni Princess Castro.
Humakot ng medalya ang squash at badminton team ng Pilipinas sa kanilang nagdaang international meets nitong weekend. Sa kampo ng Smash Pilipinas o ang badminton team ng bansa, nakapag-uwi ng medalya ang grupo sa dalawang magkaibang event. Para sa Bahrain International Series, nagkamit ng isang gold medal ang koponan para sa men's doubles, silver para sa men's double at men's singles, at isang bronze medal para sa kategoryang women's singles. Sa lining Vietnam International Series naman, nakasungkit ng silver medal ang koponan para sa women's doubles category. Kasabay nito ay nakapag-uwi rin ng medalya ang squash team ng bansa na Kayod Pilipinas sa nagdaang kampanya nito sa ika-11 SICC Marigold Jumbo Doubles Tournament 2024 na ginanap sa Singapore nitong linggo. Isang ginto, isang pilak at 2 tansong medalya ang naipanalo ng pambansang koponan sa torneo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot na balita sa opisyal na pahayag ng Aegis nitong Lunes, kinumpirma ng banda na pumanaw na ang isa sa bokalista nila na si Mercy Sunot sa edad na 48. Ang mga awit ay sumailalim sa paggagamot sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California na kinaharap sa stage 3 breast cancer at lung cancer kung saan ito binawian ng buhay. Unang nakilala ang Aegis noong 1990s at ilan sa mga kanilang sikat na kanta ay ang Luha, Basang-basa sa ulan at Halik. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mga pribadong individual na gagamit ng vlogs at sokmed sa pangangampanya, hindi na kailangang iparehistro. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig. 1 milyong pisong pabuya para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. DOJ, iniimbestigahan na ang drug war ni dating Pangulong Duterte. BOC at BIR, pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Team Philippines, humakot ng medalya sa Rocket International Meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.